kukunti pa rin ang bilang na yan dyan. Ano? Maski na tingnan mo sa pandaigdigang mga statistics dyan. Ang nangyari yatang nabakunahan halos 600 million inhabitants pa lang dyan. Sa dami ng bilang natin sa buong mundo dyan, 8 billion. Ang mga nabakunaan ay nasa 680 million. Opo. Ayun wala pa sa ano yun. Parang ano lang, mga palagay mo 8% pa lang ng buong daigdig, ano? Totoo po, totoo. Ang nangyari kasi, balita lang naman ito sapagkat nababasa lang natin sa mga pahayagan, kalahati niyang 680 million na yan dyan, o higit sa kalahati, ay naiturok sa mga mamamayan ng mga bansang kung tawagin ay high-income countries. Katulad ng Amerika, ng UK, at saka ng Israel. Mapapansin mo kasi sila naman ang merong kakayahan na talagang bumili ng maraming mga doses ng mga bakuna. Sila ang may pera. At sila yung makapangyarihan. Kaya makikita mo, yung mga bansang mahihirap, wala pang parang 1/10 of 1% lang yata. Ang napakuna. Kasama na siguro tayo doon. Sa Israel ho ata ko, halos lahat na ng mamamayan nila, kung hindi ako nagkakamali, baka nabakunahan na po lahat Siguro nga, dahil kukunti naman sila dyan. Ang tingin ko, wala pa yata 3 million ng mga... Kakunti lang palang mamayan ng Israel, ano? Kukunti lang. Nagsikalat yung mga yan dyan. Bagay, opo. Kaya nga, kung naalala mo, di ba nung wala pang COVID din, naalala mo ba yung Agnes Callamard, yung... opo. Yung UN Rapporteur ng United Nations, di ba? Opo. Yun ay pinaglalaban niya yung tungkol sa karapatang pangtao na ang tinutugis na doon ay si Pangulong Duterte, di ba? Naalala mo? Ngayon ay nabasa ko, siya ay ngayon, parang siya yung hinirang sa Amnesty International naman din. Parang doon na siya ganun po Oo. Ngayon ay siya ngayon ay mukhang tumatama yung ibang sinasabi niya ngayon dahil nga ang binabanatan niya itong mga bansang mayayaman katulad ng Amerika, ng UK at saka yang sa mga Euro countries. Sapagkat nakikita niya yung mga mayayamang bansa kanya ay parang sila na yung nagkaroon ng monopoly kung pag-uusapan na yung pagsusupply ng mga bakuna. Talaga po pala, At naiiwanan na kanya yung mga bansang maliliit at mahihina, mga pobre, na doon mo makikita kanya yung kawalan ng kalimitan ng kanilang resources. Sa makikita mo dyan kanya, they have fewer resources to face the worst health and human outcomes. Mukhang dito niya nakita yung kagalingan ng kanyang posisyon sapagkat dito talaga matatantyan niya na mga bansang mayayaman lang ang talagang nangunguna at nauuna ang pag-uusapan ay pagsusupply ng bakuna sa kanilang mga mamamayan. Ang sabi pa niya the health crisis has exposed broken policies, sabi niya. And that cooperation was the only way forward. Ayun. Pamarin dyan, sa dami ng mga pinagsasabi niya nung mga nakakaraang araw, hindi lang siya tumama din. Oo nga, mukhang... sabi ko nga, napapangiti nga ako. Nakita mo naman, sabi ko, ang isang araw ay tatama rin itong babaeng ito, di ba? Oo. Nako. Tapos tayong mga bansa, kasama na nga po, nabagit na ko, kasama ang Pilipinas, sa kabila ng kakaunti yung bakunang nakukuha natin, at kung hindi pa nag-donate, ang China, baka hanggang ngayon, naghahanap pa tayo ng bakuna. Di ba? Tama ka dyan. Sabi ko nga, wala tayong ganong kakayahan para makipagsabayan sa mga mayayamang mga bansa. Tayo, bago tayo makabili, mangungutang muna tayo sapagkat wala naman tayong ilalaban talaga kung pag-uusapan ay paramihan ng pambili ng bakuna. Talaga namang nakauna yung mga malalaking bansa. Kaya nga, pati yung mga manufacturers na talagang
nagmadali para makagawa ng bakuna, lahat ng kanilang mga gagawin ngayon ay para pa lang sa mga bansa na yan. Hindi naman kasi gano'n kadali para mag-produce ka ng katakot-takot na dami ng bakuna na yan. So yung order, yung first priority ng mga order na yan, nasa mga mayayaman na bansa. Ayun. At ang malangkot dito, Kong, sa halip na tayo ay magtulungan, ang nangyayari po ngayon, Kong, at ito sa social media, sa report ng radyo, ng telebisyon, nag-iintrigahan pa ho tayo. Ito po ang, sa tingin ko, bilang isang mamamayan Pilipino, Kong, napakasakit namang isipin. Yan ang isa sa hindi natin kailangan diyan sa ganitong panahon. Sana nga po, Kong, oo. Yan ang mga bagay-bagay na kauna-unahan dapat nating itakwil din. Yung pagkakabahagi din. Yung pag-aangilan, yung pag-aawayan dahil lamang sa paghahanap ng pinakamabisang paraan kung paano natin matutulungan ang ating mga kababayan. Hindi ba palagi na ina-advocate sa programang ito, Jen? Katulad nung binabanggit nating ivermectin, ang posisyon natin, Jen, mula't mula pa, ay mahinahon nating i-approach ang usaping ito. Walang nag-aaway. Total, pare-pareho kayong mga doktor na may pinag-aralan at may kakayahan tungkol sa bagay na yan. Masusi, tahimik at mahinahon ninyong pag-aralan. Hindi yung kanya-kanyang awayan, labas ng kanilang mga propaganda, si ivermectin ay ganito, si ivermectin ay ganon, hindi ba? Opo. Imbes na mapayapa ang kalooban ng mga mamamayan, sapagkat naghihintay sila kung ano talaga ang dapat na maging kapasyahan tungkol dyan, kung makakatulong nga yan o hindi. Humaba ang pagtatalo, hindi lamang sa pamamagitan ng mainstream media, pati social media. Opo. Ito nga sa thread namin dyan ito na ang pinakamahabang thread na nakita ko nga dahil nga halos ito segundo lang halos segundo naglalaban na Talaga sa... ayoko nang sumausap pagka ganyan ang usapan dahil ang gusto ko, itigil natin yung pahabaan ng argumento, putulin natin lahat yan, maging mahinahon tayo, pag-usapan nating mabuti ano bang dapat gawin. Hanggang sa katapos-tapusan din, parang ang balita ko, pinayagan na rin. Opo. Sa mga iba't ibang mga kaparaanan na mukhang nagbigay na ng tinatawag na CSP. Ito yung Compassionate Special Permit na parang pinagbigyan na rin ng FDA kung sakasakaling magamit sa kaparaan ng kinakailangan. Ito yung mga gusto natin. Mula't mula pa ay pinaglaban natin na buksan ninyo ang isip ninyo. Maging objective tayo, wag tayo mag-away-away. Pagtulong-tulungan natin ang hanapan ng visa itong hindi yung siraan natin yung isa't isa. Hindi yung siraan natin yung gamot mismo. Wala namang kasalanan yung gamot yan Kung halimbawa ito naging mabisa para sa mga daga halimbawa. Sa mga hayop Hindi mo naman masasabi na yan namang virus na yan nanggaling din sa hayop, hindi ba? Yun na nga po, totoo. Ingilaban mo rin yung gamot ng para sa hayop sapagkat ang pinanggalingan niyan ay sa hayop din. Malay mo, kapag ka sila naging mahinahon din, at nagkatulungan, naniniwala ako, mas marami tayong magagawa pagkasama-sama at iisa lamang ang direksyon ng ating gagawin. Ang masasabi lang natin diyan, hindi pa natin talaga ganap na masasabi kung gaano ang bisa niyang mga gamot na yan at kung mayroon mang negative na epekto sa katawan ng tao sapagkat alam naman natin, nag-i-evolve ang gamot yan, di ba? Totoo at po yan. Mapapatunayan lamang ang talagang bisa niyan o efficacy niyan sa mahaba-habang clinical test at marami ang magpapatunay. Ngayon, dahil nga sa emergency ang sitwasyon, wala talagang makapagsasabi sino man kung sino talaga at ano talaga dapat na makagagamot. Kaya walang mas mabisang paraan kundi yung magkaisa sa pagtuklas. Kaya pa at mahinahon na pag-uusap tungkol sa bagay na iwasan natin ang pagkakagulo-gulo at saka ito nga, iringan ng iringan, labanan sa thread, propaganda rito, propaganda ron.
pinakamabuti rito, iwanan na natin lahat ng kung ano-ano mang mga personal interest, lalong-lalo na yung mga pharmaceutical na wala namang inisip kung hindi yung sarili nilang kapakanan. Ano? Actually, hindi lamang yan. Meron pang Dr. Pabunan na Si Pabunan pala, oo. ang ibig ko sabihin sana, itong mga taong ito na merong kani-kanyang ideya kung paano makakatulong, lahat sana ay pakinggan. Dapat merong isang plataforma na kung saan ay mapag-uusapan lahat yan. Kahit na napaka-busy ng ating mga um, anong tawag, mga opisyalis. Opo, nung health department na, opo. Pagkataon lahat ito ay magpahayag ng kanilang mga opinion at kanilang mga suggestion, mga recommendation. Baka sakali na mula doon sa kanilang mga pinag-iisip na yon, may makakuha ka man lang na mabuting kaparaanan doon. Maidagdag mo doon sa dati mong ginagawa. Sa palagay ko, kapag nagkasama-sama nga sa pagtuklas, paghanap ng alinmang makatutulong, wala sigurong masama doon dyan sa nakikita. Konting panahon na kakailanganin. Palagay ko naman, madali nilang ma-assess yung efficacy o yung kaparaan ng sinasuggest ng mga kababayan natin. Basta merong gustong mag-suggest sana, bigyan lamang ng pagkakataon makapagpaliwanag. Pinag-uusapan natin ang napaka-peligrosong kalagayan ng ating bansa at ang kanyang mamamayan. Pagkatapos, makikita mo yung Forbes list na talagang inililista kung sino-sino ang pinakamayaman sa buong daigdig. Hindi kaya sila kahit papaano dyan nakakaisip na sabihin man lang nila sa sarili nila, kausapin nila yung sarili nila. Tama kaya itong kinalalagyan kong ito? Hindi kaya niya naiisip itanong sa sarili. Tama ba itong kailangan ba akong makaipon ng ganito karaming salapi? Aanin ko ba ito? Di ba? Itong pera nilang ito, Jen, kahit natutulog sila, yung pera nila kasi lumalaki. Hindi naman kumikita yun, tumutubo yun. Hindi kaya nila pwedeng i-contribute yung tinatangkilik nila ito na sa tingin ko naman, kahit mabuhay pa siya ng 10 beses sa daigdig. Ano? Halimbawa, bilyonaryo pa rin siya, gawin niyang 10 yung lifetime niya sa daigdig din. Hindi niya naman ubus ito eh. Totoo. Ngayon, kung tama na kanyang buong pamilya. Sinasabi niya na ang approach dito kanya ay kailangan sama-sama. Totoo naman eh. Palagay mong, sige, ikaw na lang ang natira sa buong daigdig. Magiging masaya ka ba? Puro kautap mo lang, puro bulate at mga ibon. Masaya ka pa ba? Sa Pilipinas yan, nasa 352 ng Forbes list si Manny Villar. $7.2 billion dyan. Grabe, no? Ayan. Pag sinama pa yung magkasama na ho ba yan? Manny at Cynthia Villar? Isa na po ba yan? O kay Manny lang yun? Hindi pa siguro magkakasama. Kasi kung sinama mo mukha ng mga anak ni Henry C., yung si Hans, saka si Herbert, si Harley C., si Henry C. Jr., at saka si Teresita C., at saka Elizabeth C., baka pag pinagsama-sama mo yun, yung pa rin nauna, baka nasa $15 billion ang kabuuan ng kanilang kayamanan. Kasi nagkahati-hati na po sila mula nung mawala si Ginoong Henry C. Hati-hati na sa kanila, kaya naglalaro lang sila from 2.5 to $3 billion bawat isa. Opo. Ang ibig nating sabihin dito, Jen, at pagkatapos mananawagan na rin ako dito sa ating bansa. Ginoong Manny Villar, Enrique Razon, Lucio Tan, Hans and Herbert C., Andrew Tan, Hardy C., Henry C. Jr., Teresita C., Elizabeth C., Tony Tan Cactiong, Jollibee, si Ginoong Inigo Sobel, na ang kanilang pera dyan ay hindi bababa sa $1 billion dyan. Ilang lahat ay nakalista doon sa Forbes list. Ayun, ito naman ay napag-uusapan lamang din. Kung sakasakali po hanggang ngayon ay pinag-iisipan ninyo kung saan nyo dadali ng pera ninyo, ito na po ang pinakamagandang pagkakataon. At ang bawat perang gagastahin po ninyo ay matitimo
sa kaisipan ng mamamayang Pilipino na isa kayo sa mga tao may dakilang puso. So, sa pagkakataong hinihingi nila dyan, sa tamang pagkakataong hinihingi nila, kayo po ay namahagi ng inyong puso para sa kanila. Kasi dyan, ang gusto ko yung mabilisan. 10% commit na nila, Sana. ibigay nila sa gobyerno dyan. Halimbawa, sa isang araw, biglang dahil sa panawagan ito, 10%. Akalain mong sa isang araw lang, nakakalap tayo dyan ng halimbawa, 50 billion. Ako. Ilan? Baka 100 billion pesos. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, dolyar dyan eh. Tama po, tama. Kung pesos lang, maliit sa kumpara sa dolyar. In one day, dahil sa pakiusap natin sa kanila, bigla ngayong nagkaisa lang. Sige, tama naman yung ano na yun eh. Tama naman yung pakiusap na yun. At tayo rin naman talagang dapat magmalasakit. Tayo merong kakayahan. Di ba? Isang araw naman dyan, isip-isipin mo nakalikom tayo ng 300 billion pesos dyan. Nako po, jackpot. Kung tayo dyan, edi siguro kahit sinong parmasyotika, deposito na natin kagad yung palagay ko, makakauna naman tayo kahit konti eh. Di ba? Tama po. Cash yun eh. Di ba? Oo. Naka-escrow account halimbawa sa bangko natin. I-deposit sa bangko ng kung saan ng pagpapasyaan ng Republika ng Pilipinas. Ex-bank, nilagay ngayon, 300 billion pesos. Escrow account. Mag-uunahan ngayon ang mga pharmaceuticals din. Kung sino ang makapag-deliver at nakita ng bangko, tamang-tama yung specification, ito yung in-order natin. Pagkatapos, i-release ka agad ng bangko yung pera niyan. Ganun.